At ng ating pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:03 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Isa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa programang Unang Radyo ng Balita ngayong araw po ng Huwebes. 16 na po sa buwan po ng July 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Kami po yung umaasa na nasa maayos kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo po radyoman sa nakalipas na 24 oras. Dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami pong balitang dapat po ninyong malaman. Ating kagapay this morning si Radyoman Chiptik Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Lalaki patay sa pananambang sa bayan po ng Paglat sa Maguindanao del Sur kagabi. Una sa lahat, headlines. Payloader na nawalan po ng naubusan po ng krudo sa gitna ng daan sa Sinswat Avenue nagdulot po ng matinding traffic. Una sa lahat, headlines. Isang tulak droga naman arestado dito sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Congressman Toto Mangudato kasama ang 80 mga opisyales ng ilang bayan sa Maguindanao del Sur nanumpa na kahapon sa Bangsamoro Federalist Party. Una sa lahat, headlines. UBGP nagsagawa naman ng voters education sa Tambunan 2 sa bayan po ng Gindulungan sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Kung Toto Mangudato kasama si Chief Minister Abduro Pasami Gambar makakuha magkatuwang na binisita ang mga binahang bayan sa Maguindanao del Sur at namigay po ng ayuda. Una sa lahat, headlines. Some kids sa program ni MP Atty. Kitim Kadatuan na mahagi ng bigas sa 3 bayan sa Maguindanao del Sur kahapon. Una sa lahat, headlines. Papapro Secretary Senan Sarmiento at nilalagi din na GPH implementing panel head ng Pangulong BBM. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa National Day 6 ng impeachment trial ni BP Sara.
Sinagawa kahapon samantala sa Monday pagtutunan ng pansin ang pagbubukas ng mga bank record ni BP Sara. Una sa lahat, headlines. Sa balitang international o dito muna sa presyuan muna sa produktong petrolyo. As of yesterday mga kasama, ang presyo sa pagtaas ng produktong petrolyo. As of 2 days na trading, nasa 10 piso. Kahapon ang increase sa diesel, samantalang nasa 4 pesos naman ang sa gasoline. Una sa lahat, headlines. Kaya't asahan next week naman pong malaki ang presyo sa diesel. Dahil nga po sa patuloy na gyera sa gitnang silangan. Una sa lahat, headlines. Sa balitang ibayong dagat, Central Command ng Amerika, sinasabing matagumpay ang kanilang third wave ng airstrike sa bansang Iran. Una sa lahat, headlines. O radyo, kinig na ng radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome muli sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Araw po ng Webes mga kasama, ngayon po ay 16 na po sa buwan po ng July 2026. Umpisa na po ng eleksyon na period mga kasama para po dito sa first barm election na naka-schedule sa September 14 mga kasama. Kaya't ngayong araw, umpisa na rin po ng COMELEC Ganban para sa ating lahat dito sa barm. Kaya sa mga kababayan po natin kapag wala pong kaukulang dokumento nyo pong baril, bawal po kayong magdala kahit na meron pa kayong PTC. Dahil nga po dito sa umiiral na COMELEC Ganban mga kasama, inaasahan na mas higpitan pa ng kapulisan natin yung kadalang pagbabantay sa mga checkpoint. Dahil nga po dito sa pagpasok na rin ng COMELEC Ganban, umpisa na po ng election period. Sa araw na ito mga kasama, yan po ay magtatapos hanggang matapos po ang halalan sa September 14 mga kasama. Kaya good luck sa mga AFP at sa mga kapulisan po natin na magbabantay sa mga bawat checkpoint. Good morning sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. At syempre pa sa ating mga Facebook page sa viewer, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo po updated sa mga kaganapan dito sa lungsod. Good morning kay Simbay Adam, kay Nancy Sabado Blanca Rimonde, kay Miss Bonco at kay Beth Swaga Vlog. Good morning kay Katwar Daton Horshahid ng Kapalwan, kay Danny Labrador, kay Dato Tuguto, kay Father Elmar Cortel sa bahagi po ng UP sa Noro. Kumusta Fads? Sabi dito pa shoutout daw kay Rapi Tagalogon Paeldonia ng Cotabato Provincial Hospital sa Amas, Kidapawan City. Good morning kay Premier Abdul Hamid Tugal sa Manaulanan, kay LJ Landao sa Olango at kay OO Lasalim. Makikinig kami pa-shoutout Kabusaki si Amado o ama ko, indo si ina ko na si Haji Abul Kadir. Gusap, indo si Monera Makasisi. Good morning po sa inyo. Sa Libugan na Police Station, nakikinig daw sa atin nanonood. Good morning po sa inyo sir. At kay Ray Molina, sa bahagi po ng makilala kay Jun Kasan, at kay Violet na Niska Pantuhan. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Ito malungkot na balita dahil sa pong ambus ang naganap kagabi dito naman sa bayan po ng Paglat sa Maguindanao del Sur. Diyan sa bahagi ng patungo po ng GSKP sa Ramcor. Nasako po ng Paglat Municipality. Kinalala ng Paglat na PNP ang naturang biktima na si Bidtod Mursid Mamalinta na residente ng Paglat sa naturang probinsya.
Ayon na sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, pinagbabaril ang biktima ng mga armadong salarin na hanggang sa kasalukuyan ay di pa matukoy ang mga pagkakilanlan at paghahanap ng ating mga otoridad ay nagpapatuloy naman. Blanco pa ang PNP kung anong motibo sa naturang krimen at kung sino ang nasa likod ng naturang pamamaril. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa Cotabato City, nagdulot po ng matinding traffic ang pagka-alambra o pagkaharang ng isa pong dump truck o isa pong payloader sa gitna mismo ng Sinswat Avenue dito sa Cotabato City matapos nung maabusan ng krudo mga kasama, timing pa sa gitna po ng daan at nasakop nito ang dalawang lane. At kahapon tumulong ang City TMC na si Police Chief Moinul para isupervise yung traffic matapos ngang nakahambala sa gitna po ng daan na naturang malaking payloader na nawalan po ng krudo. Naubusan po ng krudo mga kasama. Kaya't kahapon ay tinulungan po ito para mabilis na matapos o mawala sa naturang daan dahil ito po ay nakaapekto sa mga motorista lalo na dito sa uwian kahapon ng mga estudyante. Unang radyo, unang balita. Oras natin ganap ng 5:14 na po ng umaga. Sa mga balita pa rin po natin kahapon. Sabay-sabay na namagi po ng tulong si ICM Makakuha kasama din po si Congressman Toto Mangudadato sa mga bayan na sakop po ng Maguindanao del Sur at kanila din po binisita yung mga bayan na sinalanta ng pagbaha dulot po ng bagyong si Inday nitong nakalipas na linggo. Sama-sama silang namahagi ng food pack sa mahigit 20 mga pamilya dito sa bahagi ng Buluan at sa karatig ng mga bayan po ng Pandag, Paglat at sa GSKP. Ayon pa kay Congressman Mangudadato, ang nasabi mga food packs ay paunang tulong pa lamang para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Anya, pansamantalang maibsan ang kasalukuyang hirap ng sitwasyon ng mga apektadong pamilya habang patuloy na gumagawa ng paraan ang probinsya at ang national government maging ang regional government paano maibsan itong baha dito sa mga bayan sa koponang Maguindanao del Sur. Unang radyo, unang balita. Talayan and the rest of the municipalities in the province of Maguindanao. So halos lahat affected but yung pinaka-intense talaga ay doon sa Talayan. So nasali yun sa mga na-evaluate natin. In fact, hanggang ngayon ata ongoing pa rin ang rescue doon sa nawawala, no? Oo. So ito na, initially nakakuha tayo ng 20,000 food packs. At ito, initial tayo ng distribution sa municipality of Pandag, Paglat, and Buluan at SK Pendato. Pagkaganda, in fact, si Chief Minister and si MILG pumunta doon kasama namin. Nakita nila yung na sidebarrow yung silted materials for siguro decade or even century siguro hindi nagkaganyan yung lahat ng mga measures na pinapatupad ngayon lang ho na ipatupad na ganyan yung Oplan kontrabaha so tinignan ni Chief Minister anong pwedeng kanilang maitulong and initially siguro nasabi niya siguro may dahil sa urgent ito at calamity talaga ang nangyayari dito sa Tigawasan Mars kailangan ng amphibious backhoe and other... Unang radyo, unang balita. Samantala kahapon, nagbigay din po ng update ang Bangsamoro Ready sa kanilang sinasagawang pamamahagi po ng tulong at kaukulang apektado po ng bagyong Inday nitong nakalipas na linggo. Kung saan na iniyag nila na 7 ang nasawi habang 6 naman ang patuloy na pinaghahanap dulot po ng landslide sa Calonogas at plus floods naman dito sa bahagi po ng Talayan. Libo-libo, daang-libo mga residente sa Maguindanao del Norte at del Sur at sa Special Geographic Area maging sa Lanao del Sur ang naapektuhan po ng naturang pagbaha. Ang pinakapiktadong probinsya, ito pong probinsya po ng Maguindanao del Sur na may mas maraming mga bilang ng mga affected families.
Unang radyo, unang balita. Master, based on our most recent situational report, we have 128,289 affected families. We have still subject for verification 7 deaths, 6 injured, 6 missing. As for the status of missing individuals, there is still an ongoing search and rescue in Talayan MDS and Caldan Mugas LDS. For the displacement, our numbers are 4,509 families and still being validated still. The number of IDPs inside evacuation centers are 3,175. Numbers of IDPs outside evacuation centers, ibig sabihin home-based ko ito sila, is 1,334. Total number of affected provinces is 4 provinces and 1 special geographic area. Total number of affected municipalities is 47. Para sa barangays naman po is 378. Most affected province and total number of populations is in the Maguindanao del Sur, which accounts for 78,596 families. And the most affected municipality is the Unang radyo, unang balita. Samantala kahapon namagi din po ng Relief Food Box ang Sama Kids program ni ICM Abduro Pakakuwa, kasama din po si MP Attorney Kitim Kadatuan Junior dito sa tatlong mga bayan na sa Maguindanao del Sur, kung saan ang bayan po ng Datupiang ang kanilang unang binigyan po ng 1,000 na food packs o itong bigas na tiga 10 kilo. Samantalang dito naman sa bahagi po ng Dato Salibo ay 500 food packs. Kasama po dito ang grocery items plus bigas. Samantalang sinundan kinahapon itong bayan po ng Dato Saudi Ampatuan na nakatanggap po ng 1,000 na tiga 10 kilong sako ng bigas. Ayon pa kay Hasim Alamada, tuloy-tuloy ang SAM program o ang SAM Kids program na magbigay pa ng tulong sa iba pang mga bayan na nasalanta o naapektuhan po ng bagyong si Inday. Unang radyo, unang balita. Po natin na successful ang pamimigay ng relief goods sa lungsod ng Municipality of Datupiang, Municipality of Dato Salibo at dito sa Municipality of Dato Saudi Ampatuan. Success. Gaano karami sir yung napamagi po rin yung tulong sa tatlong bayan dito sa Maguindanao del Sur? Ngayong araw po sa Municipality of Datupiang, nakapagbigay tayo ng 1,000 sacks of rice. Sa Dato Salibo, nakapagbigay tayo ng relief fruits na 500. At sa Dato Saudi, nakapagbigay tayo ng 1,000 sacks of rice. Unang radyo, unang balita. Lubos namang nagpasalamat si Dato Saudi Mayor Dato Basir Banjo Uto sa tanggapan ni MP Attorney Kitim Kadatuan Jr. at kay ICM Abduro Pasami Gambar Makakuwa sa kanilang tulong na ibinigay para sa mga nabiktima po ng pagbaha sa kanya pong bayan. Unang radyo, unang balita. Kita natin at saan yung mga tao eh. Sabi ko, masaya pag ganito. Pero sabi ko, disiplina lang kasi nakakapagod eh. So masaya at nakakakuha naman sila lahat. Maraming salamat sa ating munting Chief Minister Abduro Makakuwa, sir. Maraming salamat. Of course, ang aking kamag-anak na si Attorney Kids Kadatuan. Nakakita natin yung kanyang suporta sa taong bayan. In fact, ito, hindi lang ito yung programa niya. Ang dami niyang programa. Kaya salamat tayo sa ating MP, Kids Kadatuan, dahil sa kanyang napakagandang mga programa sa bayan ng Dato Saudi Municipality. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras, ganap ng 5:21 na po ng umaga. Tatak RMN. Atin na po nga ito ngayon mga kasama. Report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Lalaki naman arestado ng kapulisan sa Maguindanao del Sur dahil sa
ikinasang anti-illegal gambling operation. Sa detalye sa Radyoman, Maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Isang 30 anyos na lalaki ang inaresto ng pinagsalin na puwersa ng headquarters station ng Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao del Sur at Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station sa isinagawang anti-illegal gambling operation bandang alas 3:45 ng hapon na kahapon sa Barangay Salbu sa bayan ng Dato Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Kinilala ang naaresto na si Ansari Lakim Dalgan, may asawa, sales representative at residente ng naturang barangay. Naharap siya sa kasong paglabag sa Presidential Degree number 1602 na inamyendahan ng Republic Act number 9287 na recover mula sa kanyang pag-ingat ang 2 piraso ng portable Ryan na ginagamit umano sa illegal na sugal sa panguna ni Police Lieutenant Colonel Erwin Tabura, Force Commander ng Headquarters Station ng Provincial Mobile Force Company ng MDS, kasama ang hepe ng Dato Saudi Ampatuan na si Police Lieutenant Colonel Muhammad Ali. Sa matagumpay na isinagawang operasyon sa yan ay nasa kustodiya na ng Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station ng suspect at ang mga nagkumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa korte. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak, Aramen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa Radyoman Dato Jul, Bayan Pagalungan, pinakaapektado ng bagyong si Inday. Ito yung marami pong naapektuhan. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. DXMY. Tatak. Nangunguna ang Pagalungan sa Maguindanao del Sur sa may pinakamataas na bilang ng mga pamilyang naapektuhan dahil sa bagyong Inday na umabot sa 7,887 ayon kay Bangsamoro Ready Acting Head at Director Muhammad Farzi Abutazil. Kabilang din sa mga lugar na dumanas ng malaking pinsala ang Northern Kabuntalan sa Maguindanao del Norte kung saan naapektuhan naman o maging ang Municipal Hall at iba pang pasilidad sa lokal na pamahalaan. Nilino naman ni Abutazil na patuloy ang ginagawang validation ng mga datos kaya maaari pang magbago ang kabuang bilang ng mga naapektuhan at halaga ng pinsala lalo na sa mga infrastruktura at iba pang ari-arian. Hindi rin anya makumpirma ang mga ulat ng pagguho ng lupa dahil sa nagpapatuloy pa ang clearing operations. Samantala, sinabi naman ng Barm Ready na patuloy ang koordinasyon nito sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Ministry of Public Works o MPW BARM at mga lokal na pamahalaan upang maisulong ang rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga infrastrukturang napinsala ng pananalasa ng nasabing bagyo. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Nakuha natin na report ni Radyoman Daisy mga kasama. Sinasabing DSWD-12 nagpatuloy sa pamahagi ng tulong para sa mga pamilyang binaha sa Pigkawayan. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak. Patuloy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 12 sa paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng southwest monsoon sa Pigkawayan, North Cotabato. Nagsagawa ang DSWD 12 ng relief distribution para sa 646 pang apektadong pamilya sa bayan. Sa kabuuan, umabot sa 1,380 pamilya ang nabigyan ng family food packs, kabilang ang 734 na pamilyang naunang nakatanggap ng tulong. Patuloy umano ang DSWD Region 12 sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang maagap na paghahatid ng tulong at serbisyo sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Parida Balabagan, kay Elmer Bong Angeles. Good morning kay Rael Cordero, Jerry Dimano, Berhel Pascual, Jo Maria Abrera at kay Sergio Abdila. Kay Vice Mayor Joy Armada, good morning kay Alan Belongan. Ng Dato Montawal, kay Randy Santisas, kay Abdul Sumagayan sa Layog Pagalungan at kay R.R. Linas sa Labungan at kay Abdul Moxie Gumander ng Jansan. Kay Jeffrey Salvador, good morning po sa inyo. At kay Paglala Fards Nawal ng Pinaring, kay Parid sa Burakmanimpal sa Tabiran, Kabuntalan, kay Waidakan Mamalapat. Sa SGA, sa Kadayangan, kay John Benson Samson, kay Mine Masukat Akan.
sa kanyang asawa daw na si Hadja Minda Nurain na pikaakan, kay Parida Balabagan na sa Lagundi at kay Kamsali Gumander sa Sultan Mastura. Sa Bugabong nga Sultan Mastura, good morning kay Hainudin Hailon sa Esperanza. Oras po natin ganap ng 5:28 na po ng umaga. Oras na para tayo po'y humigop ng Muscleman Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50+. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action masig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Agoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:34 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap ninyo po Radyo Man ngayong araw po ng Huwebes, mga kasama ngayon po ay umpisa na po ng Comelec Ganban, election period na po sa BARM. At wala na rin pong mga pag-alaw sa mga posisyon po ng mga nasa gobyerno para po dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito na yung hanggang sa September 15. Walang mga gagalawin sa mga posisyon dito sa pamahalaan sa gobyerno dito sa BARM. Kaya't kahapon may mga pag-alaw dito sa MBHT dahil ngayon yung deadline, ganun yung eleksyon na ban, ngayong araw din po mag-uumpisa para po dito sa atin, dito sa Bangsamoro Autonomous Region, Comelec Ganban, Comelec ban, at ito pong election period. Pero malungkot na balita sa mga motorista sa salubong sa atin next week dahil malaki-laki po ito na inasa ang taas presyo ng diesel. Dahil sa 2 araw pa lamang na trading sa pandaigdigang kalakaran ng world market sa crude oil, nasa 9 pesos mahigit. Ang increase sa mahigit 4 pesos nung first day, nung Tuesday. At kahapon ay nasa mahigit 4 pesos din na kulang-kulang mga 10 pesos lahat. Ang increase sa 2 days pa lamang yan, hindi pa kasaling ngayong araw at bukas. Bago magpatupad ng increase sa susunod na araw po ng Tuesday ng umaga mga kasama. Kaya ito pong
balitang ito, talagang sabi nila baka babalik naman daw sa 100 per liter ang diesel dahil malaki-laki ang next week na increase. Sa gasolina, nasa mahigit 3 pesos, kulang-kulang mga 4 pesos ang increase as of 2 days na trading. So sumatotal ngayon at bukas baka tataas pa yan mga kasama. Ganon din po sa kerosene, nasa 10 pesos din po ang increase mga kasama. Kaya magpa-full tank na. Dahil habang tuloy-tuloy na giyera dyan sa Iran at Amerika, talagang itong Strait of Hormuz ay magiging hostage sa pagdaan yung mga malalaking tanker. Kaya asahan na tataas ang diesel. Una at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Balitang politics tayo mga kasama kahapon. Diyan sa bayan po ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Opisyal nang nanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federalist Party si Maguindanao del Sur Congressman Ismael Toto Mangudadato. Kasama ilang barangay chairperson at mga alkalde mula sa bayan po ng Buluan. Pati Vice Mayor sa Pangmangudadato, sa Paglat at sa Pandag. At ito rin po sa area po ng Paglas. Pinangunahan ni BIP Chairman at President MP Dr. Tumanda Antok ang turang panunumpa na dinalawa ni na MP Atty. Kitim Kadatuan Jr., MP Naguib Sinarimbo at iba pang mga opisyal ng partido. Ang paglipat ni Mangudadato sa BIP ay kasunod ng kanyang pag-alis sa UBGP. Ayon sa pamunuan ng BIP na asang magpapalakas ang pag-anib ng kongresista sa kanilang partido. Unang radyo, unang balita. Sa mapagapasta no, isukanda tano, na masampay tano, siya makaukit, makanggulalan kano, party tano, party no lango no Bangsamoro, so Bangsamoro PDRS Party. Kinadarpanon niya, maslay niya tusan, sa sakita no mga tao, na bamagayon tano, na isa-isa tano, sa niyatanog kapangilay na lalan na panuni kasampay tano, kanurangon no kahanda na ginawa tano ang mga mapya, siya kanu ingad tano. Unang radyo, unang balita. Samantala, sinabi naman ni Congressman Toto Mangudadato na hindi na bago ang mga pagpalipat-lipat ng mga partido maging sa nasyonal ay ito'y nangyayari din mga kasama. Sa naging mensahe ni Congressman Toto Mangudadato, kanyang inihayag na sana'y magkaroon ng pagkakaisa ang mga leader dito sa Bangsamoro. Binigyan din pa nito ng pinakamaganda na serbisyo ng isang politician o leader ay makapagbibigay ng serbisyo para sa mga kababayan at sa mga nasasakupan. Si Congressman Toto Mangudadato ay dating UBGP bago lumipat sa BFP. Unang radyo, unang balita. Ang pinakamaganda kung saan ang kumbaga development-oriented na mga kasamahan mo dapat para sa mga kababayan po natin and for the betterment of our communities, doon ka. Doon ka. Right. Nandiyan din si Gasper Acosta, ang kaibigan po natin, si Atty. Katambak, matagal na yan kasama ko lagi, hindi nawawala. Doon ka, kasi ang pinakamaganda na serbisyo ng isang politician o isang leader ay makapagbigay ka ng serbisyo para sa mga kababayan. So ito yung ating dito, kumbaga direction. Makapagbigay ng serbisyo, maayos na pamayanan,
tungo sa development ng ating mga buhay ng mga ating mga kababayan. Kasi wala mang ibang ating pakay dito kundi magserbisyo lang sa mga kababayan natin. So nakita ko dito, inaral ko, that's why if not the last to affiliate sa partido ng BFP, isa ako doon sa medyo huling kasi inaral ko na maayos, nakita ko na maganda rin yung dati. Ako, wala akong kinikilingan sa kanila, kasi lahat nila dapat, anuhin natin lahat na, kumbaga, maayos yung takbo. Bawal ang bangayan. Bawal ang bangayan. Basta, pwede nga rin sa ito mga membro, bawal makipag-away, kung ano man sasabihin nila, wag na. Kasi nakailang beses na sinabi dyan, basta kung maka-encounter ka ng mga masasamang pagbubunganga, sabar. Unang radyo, unang balita. Samantala sa ibang balita naman mga kasama kahapon na hinikayat naman ni former BT Member of Parliament na Dato Mitpantao Mitimbang Senior ang lahat ng mga Bangsamoro, lalo ng mga humahawak ng baril at iba pang dahas na huminahon at huwag idaan sa init ng ulo o pwersahan ang nakatagtang first Barma parliamentary election. Ang naturang apela ay ginawa ni Mitpantao Mitimbang Senior sa isinagawang voters education campaign ng UBGP sa bahagi ng Tambunan 2 sa bayan po ng Gindulungan na kung saan ay dinaluhan ng mahigit sa 10,000 mga residente. Unang radyo, unang balita. Sa may ultimate kasi hindi ko kami naman. Wala mo na sa kanong mga commander na may kaya naman ka Diyosubag sumatalong ay hindi maninindig ka ng mga Islam na pintaro ko sa mga grupos. Ikuha ka sa malong kabuhos ka nung ganito sa malong. Desa mulos. Kagutan nun ni Makamong sa kabuno-bunuan to. Kaya ni sa loob na Muslim at sika Muslim. Yan mga ang Islam. Kaya tawa na unod sa akin, Amerika mo man, itimpo yan mamakansayong mula na sumangatarong ay di paninidog ka ng Islam. Pagka sa malong kapag usulis ka. Pagkamuloy ito pag-us. Masabi para sa kinamuhamad. Unang radyo, unang balita. Isa rin sa mga dumalo kahapon sa Tambunan 2 sa Gindulungan na si City Councilor Jonas Muhammad na nagpahayag ng buong suporta sa United Bangsamoro Justice Party. Unang radyo, unang balita. Pagtitipo ng UBJP, Voters Education dito po sa may Gindulungan, kung saan pinag-iipon natin yung suporta natin sa party. Siyempre po, dahil sinasamahan ko po ang Vice Chairman si Sir Majid Iqbal ay talagang kahit saan po ay magpapakita po kami ng suporta sa UBJP Party. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximo ay ganap ng 5:45 na po ng umaga. Tatak RMN. Balikan natin mga kasama yung ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Sinasabing tricycle driver na may kasong murder abay arestado raw sa Cotabato City kahapon. Sa detalye sa radyoman.webs abang Ronda Presinto. Arestado ng PNP Station 3 Tracker Team katuwang ng CIU at CMFC. Second Maneuver Platoon ang lalaking may nakabinbing kaso matapos matuntun kahapon sa Nayon Sharif, Rosario Street, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 3 Chief Police Captain Nura Rahma Abdullah ang suspek na si alias Gabar, 26 anyos, may asawa, tricycle driver, resident sa nasabing barangay. Ayon sa report, isinilbi sa akusado ang kasong kanyang kinasasangkutan dahil umano sa pagpatay sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code na may criminal case number 2026-17544 na pirmado ng presiding officer ng RTC 12 Judicial Region Branch 14 Cotabato City. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa
pansamantalang kalayaan ng nasabing suspek. Nasa lakapsel na ng Istasyon 3 ang suspek at hinihintay na lamang na iharap sa korte para sa paglilitis. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manems, Abang Tatak RMN. Unang balita. Salamat Dato Ibe sa balitang yan. Nakaragdagang report ni Radyoman Maestro. Tungkol ito sa pagkaroon po ng aberya ng isang malaking truck sa Sinswat Avenue. Sa detalye si Radyoman Maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Nagdulot ng mabagal at bumper-to-bumper na daloy ng trapiko ang isang byloader na naubusan ng krudo sa Sinswat Avenue sa Cotabato City matapos ito nga pansamantalang huminto sa ilalim ng overpass sa harap ng compound ng Cerro Elementary School kahapon. Ayon kay Cotabato Traffic and Transportation Management Center, Chief Moinol, naapektuhan ng daloy ng mga sasakyan habang isinasagawa ang pag-alis sa heavy equipment sa kalsada. Inayuhan naman ni Muin ang mga motorista na mag-ingat at maglaan ng karagdagang oras sa kanilang biyahe hanggang sa tuluyan ng may balik ang normal na daloy ng trafiko. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak, Armen. Unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, City Councilor Jonas Muhammad dumalo sa naturang UBJP Voters Education kahapon sa Gindulungan. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Nakisa si Cotabato City Councilor Dato Jonas Muhammad sa pagtitipon ng libo-libong mga Moro Islamic Liberation Front o MLF para sa Voters Education and Islamic Symposium kahapon sa bayan ng Gindulungan sa Maguindanao del Sur. Sinabi niya sa DXMY na ito ay bilang pakikisaumano sa partido kung saan naroon ng chairman at Amirul Mujahideen ng Bangsamoro Armed Forces at ang ilang nakatatang ng ninuno ng mga Mujahideen. Ikinatuwa naman ng opisyal na mapabilang umano sa ganitong magagandang pagtitipon lalo't dinaluhan pa ng hindi inaasahang bilang ng mga Mujahideen, Mujahidat at iba pang mga sektor. Nabatid na halos 10,000 na mga tao ang dumalo sa nasabing programa na pinangunahan ni Member of Parliament Mohagir Iqbal. Yes, nandito po tayo ngayon sa tipo ng Voters Education dito po sa Gindulungan, no? Kung saan natin, suporta natin sa party. Pre po, ay sinasamahan ko po ang Vice Chair si Sir Mohagir Iqbal ay talagang kahit saan po ay magpapakita po kami ng suporta sa UBJP Party. Kahit anong mangyari, siyempre masaya po dahil talagang kitang-kita ko po yung suporta ng taga-Gindulungan, no? Napakaraming taong dumalo. Sobra 10,000 sila na dumalo dito. Masaya, no? Kahit paano kitang-kita mo. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Carmen. Unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala balikan natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. Mel Sarmiento ay tinalaga ng palasyo bilang concurrent na GPH Peace Panel Chair sa gitna ng mga hamon sa proseso ng kapayapaan sa BARM. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangon. DXMY. Hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Senen Sarmiento bilang concurrent chairperson ng Government Peace Implementing Panel para sa GPH-MILF peace process. Kasunod ng matagal na nabakanteng liderato na nagbunsod ng mga pangambang nasa limbo ang Bangsamoro peace process. Inanunsyo ni Presidential Communications Office PCO Secretary Claire Castro sa press briefing sa Malacanang nitong Miyerkules, July 15, ang pagkakatalaga kay Sarmiento. Ang pagtatalaga kay Sarmiento ay kasunod ng panawagan ng MILF sa agarang paghirang ng bagong chairperson ng GPH Peace Panel matapos magbitiw sa pwesto ang dating pinuno nito na si Cesar Llano. Sa pagkakatalaga kay Sarmiento, mayroon ng mamumuno sa GPH Peace Implementing Panel bilang kinatawan ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na tumutugon sa kakulangan sa liderato na inihayag ng MILF. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na di po umurong sa pagtulong. Alas 2 Suertres lumabas 8:57. Alas 5 naman na 6:04, 9 PM naman na 6:65,
4D naman alas 9 kagabi lumabas 1590. Ang tumoy 590 sa milyones na pa premyo 645. Nasa 15 million ang jackpot prize. Winning combination natin 04, 24, 45, 09, 44 at 21. 6 na 55 naman. Nasa 77.7 million ang jackpot prize. Winning combination natin 03, 20, 48, 09, 33 at 13. Congrats sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning sa mga nakatuto pa rin po sa atin kay Sir Dats Aragasi. Good morning dito sa bahagi po ng RH9 sa mga kamag-anak niya daw sa Bungo Island. Kanyang pinapabati kay Abdul Raj ng Tinimbakan Banisilan, kay Sahara Uto at kay Samsudin Mama Saunda, kay Alhaj Abubakar, kay Macdom Dimodas, kay Noraina Dungon, good morning, kay Sir Margani Gumander, good morning Doc. Diyan sa bahagi po ng MB Bagwa sa Cotabato Darussalam College dito sa Cotabato City. Good morning dyan sa bahagi po ng Purok Duwat sa MB Bagwa din, kay Eduardo Swan, kay Merlin Sanchez Serenimo, kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. At kay Team Talipapa, kay Sarge Wanday, kay Kuya Rigor at kay Ate Jane, Kuya June Amis, kay Ma'am Ruby at kay Sir June Lantaya. Balikan natin si Radyo Monday, si update naman sa mga Marites. Balitang Showbiz. Tanggap naman daw ng mga magulang ni Vincent Co si Bea Alonzo at wala ring problema sa aktres kahit mapirmi siya sa bahay matapos ang pagpapakasal niya sa una. Welcome daw sa mga magulang ni Vincent na sina Lucio at Susan Co si Bea kahit hindi dumalo ang mga ito sa civil wedding ng dalawa. Mabuti na lamang daw at wala sa wedding ang talent manager ni Bea na si Shirley Kwan. Ito raw kasi ang tanging nagpasama sa sitwasyon matapos magpalabas ng kung ano-anong paninira upang hindi matuloy ang kasal dahil sa takot daw na mawala ng cash cow o pangunahing pinagkukunan ng kita. Natuloy na nga sa wakas ang kasal ni Bea at Vincent na ayon sa ulat ay nangyari nitong July 13. Kinumpirma ni Makati City Mayor Nancy Binay na siya ang nagkasal sa dalawa. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang balita. Ay, may good news pala sa ating mga kababayan, mga trabahador, mga employee, dahil merong 50 pesos na dagdag sa rawang sahod po natin sa minimum wage. Ito ang inilabas kapon ng Mole Farm Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board ni Minister Dato Muslimin Sema. 50 pesos a day. Malaking bagay po yan mga kasama. Susunod na sina Radyoman ni Sim Erwin Kabilbigan at Radyoman.webs abang sa programang Straight to the Point. Atin naging kaagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Tatak RMN.